pag-usapan natin itong financial literacy. Ang tayo bang mga Pilipino ay naiintindihan nito? At ano bang ibig sabihin pag sinabing financial literacy? Well, alam mo, Cheryl, yung financial literacy, ito yung pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng ating pera. Mhm, Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, pagkakasahod, 'di ba? Ang unang iniisip kung paano natin gagastusin. mhm, Pero ang pera ba ay para sa gastusin lamang, no? mhm, So, ang financial literacy tinuturuan tayo nito na kung paano gastusin ng tama ang pera. So, nandiyan na pumapasok ang budgeting. Paano makapag-ipon, savings, at pag nakapagtabi na tayo ng enough para sa ating mga emergency funds, kung meron pa tayong sobra na naitatabi mula sa ating kinikita, paano naman natin mapapalago mhm. ang ating pera? Dito pumapasok yung investing. Kasama na rin, Cheryl, sa financial literacy yung alam mo yung mga utang, pag nagkaroon tayo ng utang, paano ba natin minamanage yan? Paano ba natin babayaran agad ang ating mga utang para tayo makalaya sa mga ito? So itong mga bagay na to ang tinatalakay sa financial literacy kasi ang paniniwala namin dito sa PSE, lahat ng Pilipino may karapatan maging financially free. Mhm, yes. Of course, yan ang gusto natin. Lalo na ang ating mga OFW, sabi ko nga, ay sila Mhm. yung laging, yung napakatagal na malayo sa pamilya, at Mhm. umaasa sila na pagbalik ay mayroon silang sapat na naipon or naipundar Mhm. para hindi na kailangang malayo pa sa pamilya. Bakit napakahalaga yung pagiging financially literate ng ating mga OFW? Ano rin ba yung ating observation sa ating mga OFWs? Kasi alam mo personally, no, may mga kakilala rin naman tayo na mga naging OFW. Nakakalungkot na matapos ng ilang taon ng pagsasakripisyo, malayo sa pamilya, no, nagtrabaho, at ito na nga, umuwi na ng Pilipinas at nagretiro. Pero nung nag-retire, wala tayong naipundar na mga, alam mo na, mga pag-aari, mga assets, wala rin tayong naitayong negosyo or investments man lang. Ito ang nangyayari eh. And ang nagiging problema kasi during the time na active sila, nung kumikita sila, hindi nakarating sa kanila yung mga programs na kung paano sila tuturuan, kung saan nila pwedeng gamitin itong mga kinita nila, saan nila pwedeng ilagay. Yan nga ang importansya ng pagkakaroon ng uh, ng financial literacy. 'Di ba? Yung iba kasi kahit nagpaplano sasabihin na magtatrabaho tayo para makapagpundar, magtatrabaho tayo para makapagtabi para sa ating retirement, pero ang nangyayari, hindi ka na nga nakapagtabi para sa retirement. O yung iba naman nakapagtabi para sa retirement pero kulang kasi kahit matapos mag-retire, alam mo na, hindi naman natatapos ang mga gastusin. Ang financial literacy makakatulong sa kanila upang malaman kung paano nila matatapatan ang tuloy-tuloy na pangangailangan ng buhay. Depende na, no, kahit aktibo sila nagtatrabaho o retirado na, makakasabay sila sa mga pagsubok ng panahon. Mhm. Tsaka ano rin ang iyong komento doon sa report na nagsasabing kulang daw tayo sa financial literacy support. Ito ay Mm. mula sa report ng Philippine Institute for Development Studies. Mm. Alam mo kasi, Cheryl, it starts with the home eh. Kultura kasi natin mga Pilipino na parang kuminsan hindi magandang napag-uusapan ng pera. Mm-mm. Sabi nga nila, it's a taboo topic na ano ba yan? Bakit pag-uusapan natin ng pera? Pero in fact, dapat sa bahay pa lang, bata pa lang, tinuturuan na tayo na kung paano ang mga values ng pagbabudget, pagsisave, pag-i-invest. Ang unfortunate nga lang nito, nakapag-aral na, nakapagtrabaho na, saka pa lang malalaman na kailangan pala itong mga bagay na to. Kailangan pala siya in real life na meron tayong Mm-mm. mga skills about personal finance and management. Now, going to the report ng PIDS, no, regarding sa lack of financial literacy support,
nabasa nga rin namin yan, dumarami ang mga OFW na gusto nang matuto about money management and personal finance. Yun nga lang, hindi sila naaabot ng ating mga financial literacy programs. Kaya naman kami na gagalak at natutuwa na meron na tayo nitong partnership with the Department of Migrant Workers na magkakaroon talaga tayo ng programa specifically para sa ating mga OFWs at hindi lang tayo hihinto sa paisa, dalawang seminar. Ha? Ito, Cheryl, talagang it's a full course na susundan natin ang kanilang journey. Gagabayan natin sila mula sa pag-aral, sa personal finance, sa pagbabudget, pagsisave, hanggang sa pag nag-i-invest na sila, sasamahan natin sila sa kanilang investment journey. Hand-holding, ika nga. Mhm. Okay, sige, mas detalyihin natin yan maya-maya ng konti, John. So, itong gusto nating ituro ay para makaiwas, of course, dun sa usual investment scams. Ano ba yung mga usual na investment scams? Alam mo, itong mga investment scams na to, nagiging creative na rin sila recently. Oo. Lalo na ngayon na napakadaming natin na nakatutok sa social media. At itong mga scammers, ginagamit ang social media para makapanloko sa mga unassuming at unexpecting mga kawawa na luloko ng mga investment scams. So talamak yan sa social media. Meron din like for example sa amin sa PSE, ginagamit ng pangalan ng PSE upang magsulisit at humingi ng mga investments. Una sa lahat, maling-mali kasi kami sa PSE, pinatatakbo lang namin ang merkado pero hindi naman sa amin mismo nag-i-invest, hindi sa amin nagbubukas ng account. Nagbubukas po ng account ang ating mga investors sa mga stock brokerage firms at doon po sila nag-i-invest. Recently nga, alam mo Cheryl, pati mga yung online shopping websites ginagamit para mang-invest, mang-scam sa investments. So talagang very very creative na sila to the point na gagawa sila ng mga peking ID, kunwari ID ng PSE para ipakita na sila ay mga PSE personnel, gumagamit ng pangalan ng dating PSE employee para pag siguro nag-legit check yung ating target victim, makikita nila, oo nga, empleyado pala ng PSE itong taong ito. So, napakarami, at maliban siyempre sa mga doon na directly connected na ginagamit ang pangalan ng PSE upang makapanloko, ang SEC at ang DSP, patuloy na nagbabantay at nakatutok sa mga investment scams na to at nag-a-announce ng mga details about these investment scams sa kanilang mga social media accounts. Okay. Paano makakaiwas sa investment scams? Ano yung mga red flag or ano yung mga dapat? Let's give them a taste of the financial literacy seminar na ino-offer nyo sa mga OFWs. I'm sure ituturo nyo dito ano ba yung mga red flag? Ano ba yung mga dapat yung mga nasa checklist nyo bago kayo maniwala na, okay, legit ito? Nako, una sa lahat, pag yung investment is too good to be true, sinasabi nila, nangangako ng guaranteed return. Ayan ang word na inyong babantayan. Nangangako, garantisado, kikita kayo rito. Nako, lumayo na po kayo dyan at malamang yan ay investment scams. Yung mga nagbibigay ng definite timeline, in 3 months time, dodoble ang pera mo. Ito, mga investment scams. At saka syempre, maliban sa pagtingin sa mga red flags na iyan, pwede po kayong pumunta sa aming website, sa website ng SEC, ng BSP, to check kung itong mga nagsusulisit ng investment sa inyo ay mga lehitimong investment companies at kung sila po ay talagang nabigyan ng kakulang lisensya para magsulisit ng investment. Ngayon, kung kayo po ay may pagdududa pa rin, at mas maganda bago po kayo maglagay ng pera at mag-invest sa nagsusulisit ng investment sa inyo, mag-message po kayo sa amin. Very active po ang aming social media pages. Tumawag po kayo sa aming help desk at i-confirm, i-verify kung ang humihingi po ng investment sa inyo ay legitimate, ang mga lehitimo po sila. Kasi ang nangyayari kadalasan dito, Cheryl, tapos na nag-invest na sila, at saka palang magtatanong. nalalapit sa amin. Oo. Oo.
Yung tipong parang nagbigay na ng pera tapos parang naramdaman nila may isang buwan na, parang nawala na lang parang bula yung naghikayat sa kanila Ganon. mag-invest. Kaya, Iyon, ganyan na nangyayari. so dapat, Nakakalungkot mm. kasi ang lalaki ng mga halagang nakukuha sa kanila. Ano yung mga kwento na nakakaabot sa inyo? Ano, paano sila nasa scam? Gaano kalaki yung halaga na nakuha sa kanila? At saka saan ba usually, anong klaseng mga investment to yung ginagamit na panghikayat? Nakakakita sila ng mga ads, Cheryl, sa social media. Kasi sa 'di ba, mga social media pages pwede naman sila mag-post ng mga ads, so mga sponsor dito. So habang sila ay nag-i-scroll sa social media, makakakita sila ng ads about sa investment. And from there, yun ang magiging hook at kung sa mga potential na biktima at doon na sila magre-respond sa ads na iyon. So from there, magsusulisit na, magpapadala ng pera, either to a certain bank account at syempre kasama na doon ang kanilang pagsisales talk tungkol sa investment na pag dito ka nag-invest, garantisado sa loob ng ilang buwan, madodoble o makakatanggap ka ng X amount of percentage in returns. Yan ang mga kadalasan na modus na ginagawa nila. Ayun ngang isa na recently, hindi ko sasabihin kung saang shopping site exactly, pero can you imagine, it's an investment na pwede mo nang bilhin online na para ka lang nagsha-shopping for any item that you buy online. That's how creative they are. They make it so accessible na kung minsan mas mabilis makapag-act yung target na gusto nilang scam, Oh, no? Nang hindi na nakakapag double check kung that's ito ba alarming, talaga ay lehitimo. John, kung nakakapasok sila sa ganitong mga platform na nag-ooperate dito, hindi ba dapat ay responsible din sila doon sa mga tinatanggap nila na nagbebenta sa loob ng kanilang platform? Ayan, diyan sana mas nagiging discerning ang ating mga social media platforms sa pag-check nitong mga nagpo-post sa kanila kung ito ba ay mga verified accounts, nanggagaling sa verified accounts itong mga ads na ito. Kasi nga, ganun nga, Cheryl, ang nangyayari, ginagamit ang mga social media platforms as tools para makapang-scam, makapang-loko. Kami naman, ang nagagawa lang namin ay i-report itong mga pages na to, i-report itong mga accounts na to the moment na nakakatanggap din kami ng report at nakikita namin ang kanilang mga fraudulent activities. Hanggang doon, at syempre, sa makakaya rin namin, maliban sa i-report ang mga accounts na ito, gumagawa rin kami ng mga posts, like for example, sa Facebook, meron kaming 400,000 plus followers, na kahit papano may reach din, at sana nababasa nila itong aming mga warning tungkol sa mga scams na ito. Mhm. Okay. So, saan doon sa mga gusto talaga mag-invest, saan nga ba dapat? Saan maganda mag-invest ngayon, John? Ano yung mga dapat na consideration? Yan, pakagandang tanong, Cheryl. Kasi alam nyo, para sa ating mga tagapakinig, ang pag-i-invest kasi ay personal. Hindi siya pare-parehas. Ang magandang investment para kay Cheryl, pwedeng hindi magandang investment para sa akin, pwedeng iba rin para doon sa mga tagapakinig natin. So, importante na makilala natin maigi ang ating sarili. Anong klase bang investor personality meron tayo? Tayo ba ay konserbatibo, agresibo, o nandyan tayo sa gitna? Edad, no? Ilang taon na ba tayo? Matagal pa ba tayo magtatrabaho? Malapit na magretiro? Ano pa ba yung mga iba nating kino-consider? Meron ba tayong mga pinapaaral o tayo na lang ang iniintindi natin? At itong mga bagay na to, pag pinagsama-sama, madidetermine natin kung ano ang magandang investment na para sa atin. Yan yung tinatawag, Cheryl, na mag-i-invest ka sa mga investment products na fit, swak doon sa iyong investor personality type para at least hindi ka mahihirapan sa experience. Kabisado mo ang mai-experience mo kung ang investment mo ay malikot o stable kasi pasok siya doon sa iyong preference.
Yan ang isa sa mga ituturo rin namin. Maliban sa mismong mga topics about personal finance and investing, titignan na rin natin yung anggulo ng investor personality para din na malaman ng ating mga target OFW audience na iba-iba pala. So kung ano pala yung para sa akin, hindi ibig sabihin nun ay yun na rin ang para sa lahat. So Mhm. importante na inaaral natin hindi lang yung kung saan tayo nag-i-invest, kung hindi kung ano rin yung ating sarili, Mhm. kung ano ang fit para sa atin. Ano rin ang magiging role ng DMW dito sa initiative na ito, dito sa financial Mm. literacy seminars na i-offer nyo at kailan na ito magsisimula? Yeah, alam nyo, nagpapasalamat kami na nakasama namin at nakapartner ang Department of Migrant Workers and DMW sa initiative na ito para sa ating mga kababayang OFWs. Malaking pasasalamat din namin, Cheryl, sa Securities and Exchange Commission, sa SEC, dahil sila ang nagsilbing tulay, sila ang nagpakilala sa amin sa DMW. Napakalaki ng kanilang participation dito kasi sila ang magiging tulay namin eh. DMW ang magtutulay sa PSE at sa OFWs. Magsisimula kami, Cheryl, sa consultations. Bago namin gawin mismo o i-design yung mga programa, ako personally gusto kong makausap ang mga OFWs natin. Gusto kong malaman ano ang kanilang pinagdadaanan, maintindihan kung ano ang kanilang mga pangangailangan para sa mga pamilya nila at para sa mga anak nila. At Mhm. saka namin i-design ang ating mga financial literacy programs para sa kanila. Nagsisimula pa lang ang aming groundwork. As you know, we just signed our MOU with them. Hopefully, magawa na namin yung consultation na yan very soon. At syempre, ang gusto rin namin mangyari, mabilis na implementasyon. So, within this year, dapat may nakikita na tayong programa para sa ating mga kababayang OFWs. Oo, kasi pero maliban sa OFWs, meron din ba kayong magiging ganitong seminar or planning or meron ng nag-exist na ganito para naman for everyone, sa atin bawat Pinoy. Kasi nga kanina napag-usapan natin sa simula, John, 'di ba? Kung titingnan mo Mm. talagang tayong mga Pinoy, hindi tayo masyadong literate, financially literate. Yes, marami na kaming ginagawang programa para sa general public. Ang investor education is one of the primary thrust of the PSE. Napaka-importante po nito. Hindi lang para sa ating merkado, kundi para sa lahat na rin ng Pilipino. Meron tayong PSE Academy website. It's been around since 2013 pero ni-relaunch namin yan last year. Brand yung website, marami pong mga materials dyan, pwede pong basahin, panuurin, at very soon, meron kaming ilalabas, Cheryl, ito very interesting, online stock market course na papanuurin mo na sa PSE Academy website at your own pace. So para ka nag-a-attend ng online classes, libre, at saka hindi ka pressured. Kung kailan ka lang may time, saka mo panuurin. Meron din kami ilalabas na stock trading game. So ano siya, no? Trading simulator siya. So dito, may experience ng ating mga PSE Academy users kung paano mag-invest sa stocks, kung paano gumagalaw ang stock market nang hindi gumagastos ng totoong pera. So Mhm. virtual money lang. And Mhm. on top of this, tuloy-tuloy ang ating mga on-site seminars dito sa PSE office, sa BGC, sa Taguig. Open po kami, welcome po lahat ng mga estudyante, pati po yung mga empleyado ng mga corporates na pumasyal dito, binibigyan po namin sila ng tours at seminars. Tuloy-tuloy din po ang ating mga webinars. Lalong-lalo na nung nag-shift tayo to digital noong 2020s, nagkaroon pa tayo ng mga additional events like the PSE Investment Expo, kung saan sa loob ng isang weekend, sama-sama na in one online event lahat na ng mga topics na pwedeng pag-usapan from beginner, intermediate to advanced. Tinalakay po natin yan. At napakaganda po ng engagement natin. We had over 7,000 live participants. Tapos ang daming pumunta at nakipag-interact sa ating mga virtual booths during the 3-day event. So ito yung mga programs na ginagawa natin para sa general public. At doon naman sa mga mas gusto pa ng
mas malalim na understanding about stock investing at saka yung mga gusto na rin ng mag-pursue ng professional career dito sa industry natin, meron din kami ng PSE Certified Securities Specialist course na ginagawa namin in partnership with top universities, no? Dati in classroom siya, ngayon online na rin. So mas accessible na. So may mga estudyante tayo, Cheryl, from all over the Philippines, from the provinces, and even overseas attending that program. In fact, yung isa nga nating batch, yung valedictorian natin was all the way from Dubai. Can you imagine? That is what technology is doing now. It's making financial literacy more accessible for more Filipinos. So para doon sa mga interesado, OFW man or nandito sa Pilipinas, sabi mo nga may mga meron tayong PSE Academy, mababalik-balikan doon yung iba't ibang mga episodes, ano. Pero doon sa mga gustong umattend ng courses ay paano? Saan nila ma-check yung like the schedule and other courses na pwede nilang makuha online? Okay, yung PSE Academy natin, available yung mga materials yan anytime, on demand. Yung ating PSE Academy online stock market course, ilo-launch natin yan in the first week of May 2024. So dito, isang buong kurso na siya, Cheryl, 18 episodes. At saka yung mga episodes na to, hindi mahaba, mga 3 to 5 minutes, bite-sized learning lang. So madaling intindihin, madaling matandaan yung mga lessons. So kapag launch po namin yan, definitely we will make the announcement sa aming mga social media accounts. I-follow nyo lang po. Nasa Facebook po kami, Instagram, Twitter X, YouTube, pati po sa LinkedIn. Now, yung mga courses naman that we do with our partner schools, kakatapos lang ho ng ating dalawang run, no? Meron po tayong isa with Binild and isa with Ateneo. In the next few weeks, mag-o-open na po kami ng enrollment na naman for another course run sa Certified Security Specialist course. So, abangan nyo lang po yung announcement namin dyan. So, regular ito, Cheryl. We're doing hanggat kaya 2 to 3 runs per year.